Sabi ni JFRM Sevilla Rosario, huwag kang mag-alala. Darating na rin ang time mo na ipatawag sa Congress. O di patawag nila. Alam mo, JFRM Sevilla Rosario, pag pinatawag ako sa Congress, iisa lang ang sasabihin ko kahit ano itanong sa akin. Itong tandaan mo, JFRM Sevilla Rosario. Pag pinatawag ko sa Congress, kahit anong itanong sa akin, ito lang ang sasagutin ko. I demand that every congressman and every senator publish a liquidation with receipt of their disbursement of public funds every quarter, just like what they do in US Congress. Yun lang sasabihin ko. JFRM. Wala akong pakialam. Kahit itanong pangalan ko, yun ang sasabihin ko. Ano kahit itanong, yun ang gagawin ko. I-contempt nila ako, go! Para paglabas ko ulit, pag mag-hearing ulit, kung ilalabas ako, yun din ang isasagutin ko. Kahit mategi na ako, yun ang sasabihin ko. Alam mo kung bakit JFRM? Kasi napaka-importanting issue ito, JFRM. Yung mga katulad mo, ikaw ay hindi ka tumutupad sa tungkulin ng isang mamamayan na sinumpaan nating lahat sa watawat ng Pilipinas. Okay? Diba? Alam mo yon. Tutuparin mo ang tungkulin ng isang responsableng mamamayan. Lahat tayo ginawa yan. At ang una nating responsibilidad ay kung paanong ginagastos ang pera ng taong bayan ng ating mga politiko. Kaya tama yung pag-uusig kay Sara. Tama yan. Pero meron dito napakalaking problema, JFRM, na hindi mo alam dahil ang iyong pag-iisip ay hindi isang responsableng mamamayan. Kung gusto nila ikulong yung mga taong gustong baguhin yung sistema ng Kongreso, gawin nila. They can do anything they want. You know why? Kita mo ginawa nila kay Badoy and Eric. They can do anything they want and it's okay. It's okay for every Filipino. Alam mo kung bakit? Kasi wala naman tayong pakialam sa bansa talaga natin eh. Diba? Kasi kung may pakialam tayo sa bansa natin, ang tagal-tagal na nating binago ang sistema. As simple as that. Diba? Ano na tayo? Parang wala na. Namanhid na tayo. Wala na tayong pakialam. Hindi tayo kasing tapang ng mga French. Hindi tayo kasing siguro ka-enlightened ng mga Briton. Or hindi tayo kasing, kapursigido ng mga Thai. Diba? Nabaguhin ang sistema nila kung pumapangit. Diba? So, mamili nga kayo ng solusyon. Solusyon na ginawa ng French, solusyon na ginagawa ng mga Briton, or solusyon na ginawa ng mga Thai. Diba? Magkapasa kayo, hindi eleksyon ang solusyon ng pagbabago ng sistema. Okay. So, yun na nga. Kaya itong nangyayari kay Eric at kay Lorraine, okay lang naman sa mga tao eh. Okay din nga sa media, okay lang din sa presidente, wala nang pakialam. Diba? Na parang, okay, may dalawa dyan, kinulong ng Kongreso, indefinitely, Kebs. Diba? Kebs, diba? O, nasan yung mga sumisigaw ng mga press freedom, freedom of expression, wala na nga sila. Diba? Kasi nga, wala naman talaga hindi naman nila talaga alam yung prinsipyo na yun eh. Diba? Naniniwala lang sila sa isang prinsipyo pagpabor sa kanila. Diba? Ako, sinasabi ko sa inyo, pareho ang paninindigan ko dyan sa legislative hearing ng SMNI at sa ABS-CBN. Na ang franchise ay isang pribilehiyo na ibinibigay ng Kongreso. At ang pribilehiyo nila na yan ay pwede nilang baguhin o hindi ibigay kung anong sa tingin nila ang tama. At wala na tayong magagawa dun kasi kapangyarihan nila yun eh. Diba? So yun nung pareho ang stand ko. Diba? Diba? Kaya hindi ako nag-e-effort na ipagtanggol ang SMNI or whatever kasi franchise yan eh.
It's a privilege. As simple as that. It's a privilege. Congress can easily remove it if they want to. Pero ang pinaka-issue kasi ko, okay, is napakatagal ng panahon na tinotolerate ng mga Pilipino ang sistema sa Kongreso na walang liquidation with resibo ang pera ng taong bayan. Di ba? Wala silang individual audit. Kung walang individual audit, paano mo papatunayan na wala kang individual kupit? Di ba? Kung walang individual resibo, paano mo masasabi na hindi mo nilagay sa kahadiyero? Napakasimple eh. Diba? O yung mga nagtatrabaho dito, yung mga amo ninyo, pag binigyan kayo ng pera, may bibilin kayo, okay lang ba na sabihin ninyo na walang resibo, certification lang? Pwede ba yun? Pwede ba yun sa trabaho ninyo? Kayo mga ordinaryong manggagawa? Diba? So, ayun lang naman. Kaya, yun ang pinaka-issue eh. Kaya nga ako gusto ko nang matapos ang legislative hearing franchise. Tanggalin nyo na ng franchise ang SMNI para makabalik na tayo sa totoong issue ng bayan. Diba? Na hindi kayo nag-liquidate with resibo, hindi malinaw sa taong bayan kung magkano saan ginagastos up to the last centavo ang pera nila. Ang US Congress, ang sistema ng US Congress, ang dapat gayahin ninyo. Diba? Kasi kinopy lang naman natin yung sistema nila eh. Ba't hindi pa natin kopyahin yung magandang kaugalian ng US Congress na pinapublish every quarter sa kanilang website ang napakadetalyadong liquidation kung paano ginagastos ang tax, ang pera ng mga Amerikan. Ba't ayaw nung gayahin yan? Diba? Mahirap ba yun? Mahirap bang gayahin yun? Diba? Mali ba yung ginagawa sa US Congress na every quarter nagpa-publish? Diba? So, ayun lang. Babalik at babalik tayo dun sa topic na yun. Diba? Kaya nga tapusin na yung tanggalin nyo na ng franchise kung tatanggalin nyo. Para makabalik na tayo sa issue ng MOOE ninyo. At, wag po tayong matakot. Okay? Wag po tayong matakot na mag-demand sa mga taong gumagastos ng pera ng taong bayan ng liquidation with resibo. Ilan sila dyan? 315? 24 senators? Payag kayo nun? Walang liquidation with resibo ang kanilang MOOEs. Tama ba yan? Yan ba ang gusto nyo ituro sa inyong mga anak? Pwede pala yan. So, pag-usapan nyo, pag-isipan nyo to. Pag-usapan nyo to sa inyong mga kainuman, kasama sa bahay, kaibigan, katrabaho. Dahil mahigit 3 dekada na ang problemang ito. Nakakahiya ang bansa natin pag hindi natin to na-resolve. Pilipinas at mga minamahal kong taong bayan, mari po kayong mag-comment sa baba. Ang inyong komento, reaction at suggestions ay lubos namin kinatutuwa. Sa pamamagitan ng inyong komento, reaction at suggestions ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa para ipaglaban ang ating mga karapatan. Paki-share ang video ito para aware ang lahat ng taong bayan. Share ng share lang tayo bilang protesta at hanggat aabot sa kinauukulan at mapuno ang kanilang screen. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel, Partneil TV channel, at Partneil TV channel 2. And follow my FB account, Twitter, Instagram, at TikTok. Taos puso akong magpapasalamat sa inyong walang tigil na suporta. Again, thanks for watching. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment, and share.